Maraming lalaki sa mundo ang handang ibigay ang lahat para lamang makuha ang babae ng kanilang mga pangarap. Paano kung ang babae sa iyong pantasya ay maaaring makuha sa pamamagitan ng isang raffle? Sasali ka ba? Sa recap ng pelikula na ito, isang magandang babae ang nagpasya na i-raffle ang kanyang tilapia upang maging isang bilyonaryo. Nagsimula ang pelikula sa isang babae na nagngangalang Francesca. Nagising siya mula sa tunog ng telepono at sinagot ito. Agad niyang tinawagan ang kanyang asawang abogado na si Cher at nakipagkita sa kanya sa isang maulang gabi. Tinahak nila ang madilim na kalsada at natagpuan ang mga pulis at traffic enforcers sa tabi ng isang wasak na kotse. Pagkatapos huminto, ipinaalam ni Cher sa mga pulis na si Francesca ang asawa ng lalaking may-ari ng bumanggang sasakyan, kaya't pinayagan silang makapasok sa lugar ng insidente. Sa loob, nakasalubong nila ang hukom na tumulong sa kanila patungo sa inquest. Doon, natuklasan ni Francesca at Cher ang bangkay ng isang lalaki. Sinabi ni Francesca na hindi ito ang kanyang asawa. Nagpatuloy sila sa isang silid kung saan nakumpirma nilang ang namatay na lalaki ay ang kanyang asawa. Sa bahay, ang anak ni Francesca ay natulog ng payapa habang siya ay nanatiling tulala. Sa simbahan, binasbasan ng pari ang katawan ng asawa ni Francesca. Dahil sa kanyang pambihirang kagandahan, hindi napigil ang sulyapan siya ng isang matandang lalaki sa tabi niya. Tinanong siya ng ama ni Francesca kung sigurado siyang hindi siya uuwi. Kinumpirma ni Francesca na ito ay magiging malaking trauma para sa kanyang anak na iwanan ng kanilang pamilyar na paligid, mga kaibigan, at tahanan. Binanggit din niya ang pagmamahal at suporta na kanilang natatanggap doon, kahit na silang dalawa lang ng kanyang anak. Ibinunyag din ng ama ni Francesca na siya at ang anak ni Francesca na si Julia ay magkaedad nang mamatay ang kanyang ina. Nilinaw niya na hindi siya muling nagpakasal matapos mamatay ang ina ni Francesca at nanatili siya kasama si Francesca upang alagaan siya noong bata pa siya. Ibinahagi niya ang impormasyon na ito upang i-corner si Francesca at humingi ng pera. Ngunit, makapagbigay lamang ng maliit na halaga si Francesca dahil sa kanyang sariling kahirapan sa pananalapi at kawalan ng access sa bank account ng kanyang asawa. Sa kabila nito, binigyang diin ng kanyang ama ang kahalagahan ng kanilang pagkikita at nagpaalam. Bumisita si Francesca sa abogado ng kanyang asawa na nagpaalam sa kanya na malaki ang utang ng kanyang asawa na may kinalaman sa isang negosyo sa port tourism. Ipinaliwanag ng abogado na kung nagtagumpay ang negosyo, maaaring kumita ng milyon-milyon ang kanyang asawa. Sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay at nagresulta sa malaking utang dahil sa mga problema sa mga designer at supplier. Ipinahayag ng abogado na ang utang na ito ay mapapasa kay Francesca at sa kanyang anak bilang mga tagapagmana. Tinanong ni Francesca ang abogado ng kanyang asawa tungkol sa halaga ng kanyang utang ngunit maging siya'y walang alam. Sinabi niya na hindi makakakuha si Francesca ng reimbursement mula sa insurance dahil sa mga paglabag ng kanyang asawa at isang milagro kung hindi siya ay manda ng pamilya ng trakero. Binanggit ni Cher ang pagkansela ng insurance ng kanyang asawa dahil kailangan niya ng pera noon sa kabila ng mga pagsisikap ni Cesare na pigilan ito. Nang tanungin ni Francesca kung maaari niyang ibenta ang ilan sa mga ari-arian ng kanyang asawa, ipinaalam ni Cher na halos lahat ay naibenta na at ang ilan ay nakasangla. Tinanong ni Francesca si Cher kung ano ang dapat niyang gawin at pinayuhan siyang huwag ibenta ang bahay dahil ito'y kanilang tinitirhan at inuupahan. Subalit, maaari niyang ibenta ang natitirang ari-arian sa bahay. Kinausap ni Francesca ang kanyang katulong na si Rosaria dahil balak niya itong pauwiin dahil hindi na niya kayang magbigay ng sahod. Tumanggi si Rosaria, sinasabing kahit walang bayad ay mananatili siya dahil gusto niya roon. Sa ibang bahay, maghapon siyang maglalaba, mamamalansya, at maghuhugas ng pinggan. Binanggit ni Francesca na maaaring mabayaran si Rosaria roon ngunit sumagot si Rosaria na kung may pera siya, ipapahiram niya ito kay Francesca. Idinagdag ni Rosaria na napakaganda ni Francesca at hindi siya nararapat na mag-isa. Kinabukasan, binisita ni Francesca si Cristina upang pasalamatan siya sa pagtanggap sa kanya sa trabaho. Pagkatapos, sinamahan ni Cristina si Francesca sa lugar kung saan siya magtatrabaho at ipinakilala siya sa mga manggagawa roon. Dumating din ang dalawang kaibigan ni Francesca na sina Carla at Serena sa lugar ng trabaho at nagulat na makita siya. Nag-alok si Francesca na tulungan sila ngunit tumanggi sila at nagsabing masaya sila sa kanilang hinahanap. Binanggit ni Carla na gusto niyang bilhin ang berdeng coat at tinulungan siya ni Francesca. Dumating si Guido sa lugar ng trabaho ni Francesca at biglang sinubukan siyang halikan na nakita ni Cristina. Pinagmatigasan ni Cristina si Guido na nagalit at umalis. Humingi ng paumanhin si Cristina kay Francesca kinabukasan sa tabi ng dagat, pinapirma ni Cher si Francesca ng mga dokumento para sa pagpaparehistro ng kanyang yate.
Ipinakita ni Francesca kay Cher ang susi na nakita niya sa drawer ng kanyang asawa na si Mauricio, sinasabing dapat ay may kopya si Cher. Pinakalma siya ni Cher na mayroon na siyang kopya. Ibinigay ni Cher kay Francesca ang isang tseke at nagulat siya sa halaga nito. Napansin ni Cher ang kanyang reaksyon at ipinaliwanag na alam niyang mas mataas ang halaga ng yate ngunit iyon lang ang kanyang kaya at matanda na ang yate. Matapos magpaalam, masayang humanga si Cher sa yate na kanyang binili mula kay Francesca. Nagbenta rin si Francesca ng ilan pang ari-arian ng kanyang asawa. Bumisita sa kanya sina Carla at Serena at nakita ang mga kalalakihan na nagdadala ng mga nabentang gamit. Iminungkahi nila kay Francesca na mas mabuti kung i-auction niya ang mga gamit imbis na ibenta sa isang antique dealer. Binanggit ni Francesca ang kanyang plano na i-auction lahat ng gamit kabilang ang alahas, damit, sapatos, at mga fur. Nangako ang dalawang kaibigan na tutulong at sumang-ayon si Francesca sa kanilang kasiguraduhan na marami ang dadalo. Binanggit din ni Francesca na i-auction niya ang lahat ng gamit sa bahay ngunit may kondisyon na walang bahagi ng bahay ang dapat masira. Nagsimula na ang auction ni Francesca at marami ang dumalo. In-entertain niya ang bawat isa at isa sa kanyang mga kliyente ay naghahanap ng itim na damit na suot ni Francesca sa isang party. Sinabi ni Francesca na kasalukuyan niya itong suot kaya dinala niya ang kliyente sa comfort room, pinatangal ang damit at pinasuot ito bilang regalo. Bago umalis, naglibot ang mag-ina at pagdating sa bahay, nakita ni Francesca ang kanyang katulong na si Rosaria na naglilinis. Tinanong niya kung may tumawag at binanggit ni Rosaria na tumawag si Miss Carla, Miss Serena, at ang sekretarya ng landlord. Sinabi ng sekretarya na may isang Ginoo na darating mamayang gabi upang makipagkita kay Francesca. Kinagabihan, dumating ang mga kalalakihan sa sasakyan at inanyayahan si Francesca. Isa sa kanila ang nagpakilalang si Enrio. Sumama siya sa isang restaurant at nag-usap sila habang kumakain. Pinuri ni Enrio ang kagandahan ni Francesca, sang-ayon kay Cher na siya'y perpekto. Nagtaka si Francesca kung bakit hindi siya nasabihan ni Cher tungkol dito. Ipinakilala ni Enrio ang sarili bilang isang nag-iisang lalaki na nagnanais na punan ni Francesca ang kanyang buhay. Nagtanong si Francesca kung wala siyang asawa at mga anak at sinabi ni Enrio na nasa Roma sila. Ibinahagi ni Enrio kay Francesca na naghahanap siya ng isang babae na makakasama sa kanyang mga hangarin, tagumpay, at pagkatalo, lalo na sa mahirap na gawain ng pamumuno. Nais niyang ibahagi ito kay Francesca. Ibinahagi rin ni Enrio na ipinaalam ni Cher ang mga problema ni Francesca at handa siyang tumulong sa pagbabayad ng upa, buwan ng allowance, at edukasyon ng kanyang anak. Ikinonsidera ni Enrio na marami ang makakapagbigay ng mga material na bagay ngunit naniniwala siyang makakapagbigay siya ng kakaibang, mapanghamon, at kapanapanabik na karanasan. Binanggit ni Francesca na wala siyang sasakyan, kaya't nagtaka siya sa magiging tugon ni Enrio. Kinabukasan, kinausap ni Francesca ang kanilang landlord na nagsabing hindi pa sila nakakapagbayad ng higit sa isang taon ngunit wala silang aksyon hanggang sa araw na iyon dahil sa pagkakaunawa sa sitwasyon ni Francesca. Nagulat si Francesca dahil akala niya ay 3 buwan lang ang hindi nabayaran. Humingi ng paumanhin si Francesca at nangakong magbabayad agad. Pag-alis niya, hinalikan ng landlord ang kanyang kamay at tumitig sa kanya ng may kahulugan. Kinagabihan, nagkaroon ng panibagong date si Francesca kasama ang isang komandante na nagbigay sa kanya ng kwintas na napapalibutan ng mga diamante, sinasabing karapat-dapat siya sa lahat ng iyon. Binanggit ni Francesca na ito'y kopya lamang ng orihinal ngunit iginiit ng matandang lalaki na ang orihinal ay kamukha rin nito. Pag-alis ng lalaki, sinaliksik ni Francesca ang silid at natuklasan ang pustiso ng matandang lalaki kaya't nabitawan niya ang kwintas na ibinigay nito. Ibinahagi ni Francesca ang kwento sa kanyang mga kaibigan na sina Carla at Serena at sila'y nagtawanan. Tinawagan si Carla ng kanyang asawa na si Sandro habang nag-uusap sila. Napansin ni Francesca ang coat ni Carla sa kanyang aparador at tinanong si Serena kung saan binili ni Carla ito. Tumawa si Serena at isiniwalat na ibinebenta ni Francesca ang coat sa auction. Tinanggal lang ni Carla ang balahibo upang makagawa ng bagong coat. Inimbitahan ni Francesca ang asawa ni Carla na si Sandro sa kanyang bahay at agad itong dumating. Pagdating, tinanong ni Francesca kung ipinaalam niya kay Carla ang kanyang kinaroroonan at sumagot si Sandro na hindi alam ng kanyang asawa. Tinanong ni Sandro ang layunin ng kanyang pagbisita at kung bakit siya inanyayahan ni Francesca. Walang anumang sagot si Francesca ngunit iginiit ni Sandro na sabihin pa niya. Sa wakas, inamin ni Francesca na pakiramdam niya ay nag-iisa siya at hindi na niya kaya ito. Pagkatapos, sila ay naging magkasama. Ipinahayag ni Sandro ang kanyang pag-ibig kay Francesca, sinabing kinamumuhian niya ang kanyang asawa at gagawin ng anumang bagay para kay Francesca. Sinabi ni Francesca na gusto niyang kunin ang kanyang sable, alam na ni Sandro ang tungkol dito.
Sinabi ni Sandro na ideya iyon ni Carla. Iginiit ni Francesca na magkaroon ng bago kahit na nabanggit ni Sandro ang gastos. Nais ni Francesca na bayaran niya ang nangyari sa kanila noong gabing iyon. Naiinis si Sandro, tumayo at nagbihis. Binigyan siya ni Francesca ng hanggang kinabukasan upang magbayad. Binalaan siya na kung hindi, malalaman ni Carla ang totoo tungkol sa kanilang relasyon pati na rin ang masasakit na komento ni Sandro tungkol sa kanyang asawa. Kinabukasan, habang kasama si Serena, pinahatid ni Francesca ang kanyang coat. Nagpaalam siya kay Serena, sinabing aalis siya saglit at tinanong kung pwedeng maghintay si Serena. Sinabi ni Serena na uuwi na siya at nagmungkahi na magkita sila kinabukasan. Umalis si Francesca at pumunta sa isang tindahan ng coat kung saan ibinenta niya ang coat na ipinadala ni Sandro. Ginamit niya ang kita upang bayaran ng kanilang landlord at ang mga bayarin sa paaralan ng kanyang anak. Habang inaayos ni Francesca ang kanyang buhok sa bahay, dumalaw si Carla. Ibinahagi niya na walang pera si Sandro upang bilhin ang coat. Umalis si Sandro at ang natitira ay babayaran ng hulugan. Kilala ni Carla ang may-ari ng tindahan at nagkasundo sila na kapag naibalik ni Francesca ang sable, makakalimutan na nila ang natitirang bayarin. Tinanong din ni Carla kung saan dinala ni Francesca ang coat. Sinabi ni Francesca na ibinenta niya ito at ginamit ang pera para sa upa, isang buwan na daycare para sa kanyang anak, at pagbili ng isang gamit na kotse. Ibinahagi rin niya na pinilit siya ng sitwasyon na gawin ang mga desisyong iyon at wala na siyang natira. Ngunit hindi naniwala si Carla at inakala niyang natagpuan ni Francesca ang kaligayahan sa pakikipagrelasyon sa kanyang asawa. Hindi alam ni Francesca na ang kanyang sariling asawa ay nanloko sa kanya at pinalitan siya ng mas mabuti noong gabi bago ang aksidente. Tinanong din ni Carla kung may binanggit ang asawa ni Francesca sa isang tao na nagngangalang Camila, dahil siya ang kanyang kabit, isang bagay na alam ng lahat maliban kay Francesca. Hindi makatulog si Francesca noong gabing iyon. Kinabukasan, agad na hinarap ni Francesca ang kabit ng kanyang asawa. Nang kausapin niya si Camila, mabilis itong umamin na nagkaroon ng relasyon ang kanyang yumaong asawa. Bago umalis, sinabi ni Camila kay Francesca na pinapili niya si Masho sa pagitan nila ngunit pinili pa rin ni Masho si Francesca. Galit na lumabas si Francesca, sinira ang kanilang mga litrato, at itinapon ang kanilang wedding ring sa inidoro. Pagkatapos, lumapit siya kay Cher at sinabi ang kanyang kagustuhang iparaffle ang kanyang tilapia, sinabing maraming tao ang interesado sa kanya. Bagamat nagdadalawang isip, pumayag din si Cher at tinanong ang halaga at tsansa ng lottery ticket. Sinabi ni Francesca na nagkakahalaga ito ng 100 na milyong piso para sa 4 na taon, na may tsansang isa sa 20. Tinanong ni Cher kung hindi siya nag-aalala sa kanyang reputasyon ngunit binaliwala ito ni Francesca, sinabing wala siyang pakialam sa iniisip ng iba. Walang magawa si Cher kundi ipakalat ang balita tungkol sa raffle. Isang gabi, nagtungo sina Cher at Francesca sa isang party upang makita ng mga potensyal na kalahok. Pagdating, maraming tao ang dumalo, ang ilan ay interesado sa pagsali habang ang iba ay mausisa lamang. Nang umalis si Cher, lumapit si Enrio kay Francesca at sinabi ang kanyang intensyong sumali sa raffle. Kabilang sa mga bisita ng party ay ang lola ni Julia na natuto rin tungkol sa raffle. Pagkatapos ng party, sinabi ni Cher na matagumpay ang raffle at karamihan sa mga nagparehistro ay mga kaibigan ng kanyang yumaong asawa. Ibinunyag din ni Cher na nais ng mga kalahok na makilala at makipagkita kay Francesca. Bilang tugon, nagsimula ng makipagkita si Francesca sa isa sa mga kalahok kinabukasan. Isang kalahok ang nagdesisyong manatiling anonymous at hilinging makita si Francesca at ang kanyang tilapia. Nagpunta si Francesca sa mansion ng anonymous na kalahok, nagtangal sa harap ng salamin habang pinanunood siya nito mula sa maliit na bukas na pinto. Pagkatapos, sumilip si Francesca at nakita ang mukha ng anonymous na kalahok. Samantala, may ilang kalahok na nakipag-usap kay Cher upang maunawaan ang mga tuntunin ng raffle. Ipinaliwanag ni Cher ang lahat at nakipagkasundo sa kanila. Pagkatapos ng mga kasunduan, nakipagkita si Francesca sa isang bagong kalahok upang masuri siya ng mabuti. Isang araw, nakipagkita ang lola ni Julia kay Francesca upang kunin ang bata mula sa kanya, nais iligtas ang bata mula sa kahihiyan na idinudulot ni Francesca. Tinugunan ito ni Francesca, sinabing noong nagtatrabaho siya para sa pangangailangan ng bata ay wala silang makita. Inakusahan niya sila na nais lamang protektahan ang kanilang pangalan mula sa kahihiyan. Nag-away ang dalawa at nagbanta ang biyenan ni Francesca na kakasuhan siya. Binaliwala ni Francesca ang banta at umalis. Kalaunan, lumapit siya sa isang potensyal na kalahok na si Ginoong Ner na dinala siya sa sakahan para mag-usap. Sa pag-uusap, nadiskubre ni Ner na nakikipagkita si Francesca sa kanya para lamang sa pera kaya't agad siyang pinalis.
Pag-uwi, binati siya ni Julia ng isang board game na tinatawag na The Raffle. Tinanong ni Francesca kung saan ito nanggaling at sinabi ni Julia na mula sa anak ni Serena. Kinabukasan, kinontak ni Francesca si Serena na naghatid ng kanyang anak sa paaralan. Sinubukan niyang makipag-usap kay Serena ngunit halatang inis ito, isinisiwalat na nagparehistro rin ang kanyang asawa na si Gustavo para sa raffle. Nabigla si Francesca at sinabing wala siyang alam. Sinubukan niyang magkaroon ng maayos na pag-uusap ngunit isinara siya ni Serena, inakusahan ng mga hindi totoo, at umalis. Dahil sa mga pangyayari, nagpunta si Francesca sa opisina ni Gustavo upang kamprontahin siya. Pagbukas ng pinto, nakita niyang may maiteng si Gustavo. Lumabas si Gustavo mula sa maiteng at dinala si Francesca sa isang pribadong lugar upang mag-usap. Ipinahayag ni Francesca ang kanyang pag-aalinlangan na sumali si Gustavo sa raffle ngunit iginiit ni Gustavo na halos lahat ng kaibigan ng kanyang yumaong asawa ay sumasali. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Francesca na himukin ang kanyang konsensya, nanatiling matatag si Gustavo. Kinagabihan, dumalo si Francesca sa isa pang party kung saan nakatagpo niya si Camila. Ipinahayag ni Camila ang kanyang intensyong sumali sa raffle dahil sa bagong interes kay Francesca. Nang marinig ito, nagmamadaling lumapit si Francesca kay Cher at humiling na kanselahin ang raffle. Ipinaalam ni Cher na huli na upang kanselahin ito at iminungkahi na maaari nilang airig ang raffle upang piliin siya. Iginiit ni Francesca na hindi pwedeng sumali si Camila ngunit nangako si Cher na gagawin ang lahat upang maisama siya. Habang papalapit na silang maghalikan, naistorbo sila ng isa pang babae ni Cher, kaya't nagdesisyon si Francesca na umalis. Kinabukasan, aksidenteng nabangga ni Francesca si Antonio. Nag-alala para sa kanyang mga sugat, dinala niya ito sa kanyang bahay para gamutin. Sinubukan ni Antonio na tumayo ngunit hindi kaya, kaya't inutusan ni Francesca si Rosaria na ihatid si Julia sa paaralan habang inaalagaan niya si Antonio. Pag-alis nila, sinubukan muling tumayo ni Antonio ngunit biglang nagkunwaring nawalan ng malay. Nag-alala si Francesca ngunit napagtantong nagpapanggap lamang ito at natawa. Inalis niya ang kanyang tapal odo, tumayo sa harap ng ulo ni Antonio at umupo rito. Pagbalik ni Rosaria, hindi niya makita si Francesca at natagpuan lamang ang kanyang tapal odo na panloob. Pagkatapos, nagtungo sila sa dalampasigan at nagpalipas ng oras na magkasama. Pagbalik sa bahay, nagpaalam si Francesca kay Antonio na sinubukan siyang pigilan sa pagpasok sa bahay. Ipinahayag ni Antonio ang kanyang pag-ibig kay Francesca ngunit pinaglalaroan siya nito, tinatanggihan siya sa kabila ng kanyang pagpilit. Hindi pinansin ni Francesca ang kanyang damdamin at pumasok sa bahay na nakangiti. Kinagabihan, nakipagkita si Francesca kay Enrio na ipinaalam na kailangan niyang mag-withdraw mula sa raffle dahil sa mga banta sa kanyang posisyon kung malalaman ang kanyang pagsali. Habang nag-uusap, patuloy na nakikialam si Antonio at sinisira ang kanilang date. Naglaro si Antonio ng mga kalokohan kay Enrio hanggang sa magalit ito. Hinarap ni Enrio si Francesca at hinayla palabas si Antonio. Sinundan sila ni Francesca at nakita si Antonio na nakahiga na may dumudugong ilong. Inihatid ni Francesca si Antonio pauwi habang patuloy nitong ipinapahayag ang kanyang pag-ibig sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagpilit, patuloy na tinatanggihan siya ni Francesca hanggang sa wakas ay bumigay din siya at nakipaghalikan kay Antonio ng gabing iyon. Kinabukasan, nakipagkita si Francesca sa isa pang kalahok na dinala siya sa kanyang bahay at pinasuot ng damit pangkasal. Bagamat nag-aalinlangan si Francesca, sinuot niya ito at naglakad sa harap ng lalaki at ng kanyang mga kasama. Pagbalik sa bahay, nahuli niya si Antonio na naglalaro kasama si Julia. Tinawag niya si Antonio at dinala sa silid para mag-ehersisyo. Kinabukasan, nagmamadaling naghanda si Francesca upang umalis, ikinagulat ni Antonio at tinanong kung bakit siya nagmamadali. Sinabi ni Francesca ng tuwiran na hindi na sila magkikita. Nagulat si Antonio at tinanong kung hindi sila magkikita kahit matapos ang 4 na taon. Napagtanto ni Francesca na inorchestrate ni Antonio ang lahat para sa premyo ng raffle kaya't bigla ang tinapos ang kanilang relasyon. Samantala, natutunan ng pulisya at mga investigador ang tungkol sa raffle sa pamamagitan ng isang anonymous na reklamo. Nakolekta nila ang posibleng ebidensya mula sa opisina ni Cher upang simulan ang investigasyon. Ipinaalam ng prosecutor kay Cher na nakakita sila ng 19 na tseke sa pangalan ni Francesca. Ipinahayag na maaaring humarap si Cher sa mga kaso kaugnay sa pagpopromote ng pagbenta ng tilapia, sugal, at pagpapatakbo ng ilegal na lottery. Pagkatapos, nagkaroon ng pulong sina Cher at ang mga kalahok upang talakayin ang kaso. Ipinaalam sa kanila na itinanggi ni Francesca ang lahat. Isang araw, tinawag si Francesca para sa interogasyon ng prosecutor. Binanggit ng prosecutor ang 19 na tseke na natagpuan sa kanyang pangalan.
Ipinagtanggol ni Francesca ang sarili, sinabing tumatanggap lang siya ng tulong mula sa mga kaibigan ng kanyang yumaong asawa upang suportahan ang edukasyon ng kanyang anak at ang kanilang pamumuhay. Upang matapos ang mga espekulasyon, tinanong ng prosecutor ang tungkol sa premyo ng raffle upang tapusin ang kaso. Sinabi ni Francesca na dinonate ni Cher ang kanyang yacht bilang grand prize. Naniwala ang prosecutor at pati ang abogado ni Francesca ay humanga sa kanyang imbentong kwento. Sa hiwalay na pagkakataon, nagtipon ang mga kalahok at ipinahayag ang kanilang pasasalamat kay Francesca sa pagtatakip para sa kanila. Bagamat pinagsisihan ang perang binayad, napalitan ito ng kaginhawaan mula sa pagkakaligtas sa pagkakakulong. Sa halos 2 na bilyong piso, nagdesisyon si Francesca kasama ang kanyang anak at si Rosaria na mag-migrate sa ibang bansa upang magpatuloy sa buhay. Sinubukan ng prosecutor na maghabol upang malaman ang nanalo ngunit sinabi lang ni Francesca na hindi niya inusisa. Naglakad siya kasama ang dalawa patungo sa eroplano at dyan po nagtatapos ang kwento.